ang ating pong series dito po sa First John. Okay, ang title po natin sa series natin na ito ay Back to the Basics. Okay, part 7 na po tayo. Ito pong ating series dito at medyo malayo-layo pa ang ating lalakbayin para matapos po natin itong unang epistle ng Apostle John. So nasa chapter 2 na po tayo. First John chapter 2 verses 12 to 14. Okay, verses 12 to 14. 1 John chapter 2 verses 12 to 14. Babasahin ko po ito mula sa ang Biblia na translation. Okay, so kung ano man yung translation na meron kayo, okay lang yan. Sundan nyo na lamang po ako habang binabasa ko ito. Verse 12. Mga munting anak, kayo sinusulatan ko sapagkat ipinatawad na sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Mga anak o mga ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Verse 14. Mga anak, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama. Mga ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Pagpalain ng Panginoon ang mga salita na ating pong binasa. Totoo na kailangan po na pansinin, harapin, at isaayos kapag meron pong mga problema o sabihin na natin may mga nagdadala ng problema sa loob ng iglesia. Katulad ng nangyari po dito sa background ng sulat na ito ni John. So una nating mga pag-aaral ay binanggit ko po sa inyo na one of the reasons kung bakit sumusulat siya sapagkat may mga troublemakers na nandun po sa loob ng iglesia. And ako naniniwala na itong mga troublemakers na ito ay mga member din ng church na ito na kanyang sinulatan. Nag-iisip din sila na sila'y Christian, nagpapakilala din sila na sila'y Christian. Kaya lang, nagbibigay sila ng dahilan para magkaroon ng division at confusion sa loob ng iglesia. So that's why the Apostle John has decided to write to this church. At kasama po doon sa pagtutuwid, pagsasaayos natin ng mga problema na dinadala ng mga tao o miyembro ng iglesia, ang ating pong pagdidepensa sa pananampalataya. In other words, katungkulan natin na ipagtanggol ang pananampalataya at kasama sa pagtatanggol natin ng pananampalataya, haharapin natin yung mga nagtuturo ng mali. Itutuwid natin yung mga lumilikha ng problema sa iglesia. Gagabayan natin ang iglesia sa daan ng katotohanan. Sa mga naunang mga talata, in-expose ni John yung mga troublemakers. So, pag-aralan natin yan. At hindi niya lang in-expose, ni-rebuke niya pa ang mga ito because they are trying to introduce a kind of teaching na sinabi ko rin sa inyo na pwedeng trace po ito ng early form of Gnosticism doon po sa church. At ito pong turo na ito ay mapanganib. Sapagkat kinokontra po nito ang katuruan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita mo si John as the pastor of the church, na-detect niya na mayroong itinuturong maling katuruan ang mga taong ito sa iglesia na nagpo-produce ng issues and division and confusion sa loob ng church. So kailangan niyang magsalita. Kailangan niya itong harapin, kailangan niyang i-expose, kailangan niyang i-rebuke. So that's defense of the faith. Kasama po yun sa ating pagtatanggol ng ating pananampalataya. Pero ang ating pong pagtatanggol ng ating pananampalataya ay hindi lamang po nag-e-expose ng mali, kailangan may balance. At ang balance po na yan, kailangan meron tayong pag-iingat
at kailangan meron tayong proteksyon na ibinibigay para naman dun sa iba na totoo silang mga mananampalataya ng Panginoon, pero kailangan silang ingatan. Okay? Kaya dito po sa mga susunod na mga talata, mapapansin natin that John has introduced ay parenthesis. Sabi ng mga theologian, sabi ng mga scholars, ito daw pong verses 12 to 14 na isang parenthesis. Anong ibig sabihin nun? Wala siyang direct na connection doon sa mga naunang talata at wala rin siyang direct connection sa mga susunod. So para siyang in-insert, no? Sa pagitan nung verse 11 ng chapter 2 at saka dun sa verse 15 ng chapter 2. Yung susunod po nating pag-aaralan, Lord willing. Ang tawag po dyan ng mga scholars, parenthesis. Pero hindi ibig sabihin na parenthesis siya, totally isolated siya at wala tayong matututunan sa kanya o parang palamuti lang siya na pwede naman nating hindi daanan o pwede naman nating hindi pag-aralan. Ako naniniwala na nilagay ng Panginoon itong verses 12 to 14 dahil mahalaga ito at meron tayong matututunan mula dito. At para sa akin, ang matututunan natin dito ay yung katungkulan natin sa mga totoong mananampalataya na ingatan sila, tulungan sila, proteksyonan sila mula dun sa mga mapanganib na nanlilinlang o nagtuturo ng maling katuruan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng encouragement. No? So yung mga troublemakers, yung mga nag-i-introduce ng problem sa church, maling teaching, ang dapat ine-expose. Ang dapat nire-rebuke. Bahagi yun ng ating defense of the gospel. Pero paano naman yung mga totoong Christian na nako-confuse, no? Na inaatake nitong mga malicious teachings ng mga false teachers na ito? Ang dapat natin gawin sa kanila, proteksyonan natin sila at i-encourage natin sila. Bahagi din po yan ng defense of the faith. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon this way. Our fight against counterfeits who endanger the church and its message must be balanced with our efforts to encourage those who are genuine Christians. So dapat balanse, no? Kung may problema, harapin, i-expose, ituwid, no? I-rebuke. Pero wag nating kalimutan na may mga naapektuhan na mga miyembro ng church. Ang gagawin natin sa kanila, i-encourage natin sila. No? Palalakasin natin sila, poproteksyonan natin sila. At dito po, dalawa po yung i-highlight natin na grupo sa iglesia na in-encourage ni John. At ipapaliwanag ko kung bakit dalawa lamang, bagamat tatlo yung in-identify niya ditong grupo. So yung una, encouragement to the older Christians. So yun yung unang grupo na dapat pangalagaan at proteksyonan at kailangang i-encourage yung mga older Christians. Secondly, encouragement to the younger Christians. Na? Older Christians, younger Christians. So yun po yung dalawa. Tingnan natin yung una. Encouragement to the older Christians. Na yung mga scholars, pag nagbasa ka ng mga commentary, mas maraming commentary, mas nakakalito kasi iba-iba yung kanilang view, at iba-iba yung kanilang paliwanag. Pero ito mga kinonsult ako ng mga scholars sa kanilang mga commentary, in-identify nila tatlong different groups dito na mga sinulatan ni John sa verse 12 to 14. Kita nyo paulit-ulit yung mga grupo ng mga tao dyan. Meron tinatawag na children, fathers, tsaka young men. Kita nyo sa verses 12 to 13. Paulit-ulit yun. Children, fathers, young men. So yun daw po yung tatlong grupo na sinusulatan o kinakausap ni John dito po sa letter na ito. Ako naniniwala, hindi na natin tatalakay yung children kasi yung title na children, yan yung nasa verse 1 ng chapter 2. Tingnan nyo doon sa verse 1 ng chapter 2. Sabi ni John, mga munti kong anak. Mga munti kong anak. Kaya ako naniniwala na yung grupo ng mga children ay na-address na ni John doon pa lamang sa verse 1 ng chapter 2. At kung maalala ninyo, napag-aralan na natin yan
No? Yung bahagi na yan ng letter na ito. Kaya yung significance ng sinasabi ni John dito sa verse 12 and verse 13, kung saan tinutukoy niya yung children, konektado dun sa naging discussion natin sa mga nauna sa chapter 1 ng 1 John verses 5 hanggang sa chapter 2 verse 11. So, nandun na yun. No? Kaya hindi ko na po uulitin dito sa sermon na ito. Kasi natalakay na natin yun eh. Ano ba natalakay natin doon? Sinabi natin na sila na mga totoong nakakakilala sa Diyos na kanilang Ama, hindi po nila itatanggi ang kanilang mga kasalanan. Di ba? Napag-aralan natin na ang mga totoong anak ng Diyos, inaamin nila yung kanilang kasalanan at kinukumpisal nila sa harapan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Yun ang nakasulat sa chapter 1, verses 8 to 9 ng 1 John. On the other hand, hindi lang natin pinag-aralan at makikilala kung sino yung totoong nakakakilala sa Diyos na kanilang Ama, pinapatunayan din nila na kilala nila ang kanilang Ama sapagkat sinusunod nila ang kanyang mga utos. Diba? At sinabi pa nga ni John dun sa chapter 2 verses 4 to 6 na ang mga utos ng Diyos ay binuod niya sa isa. At ano yung utos ng Diyos na kailangan natin sundin? Ibigin natin ang ating kapwa, katulad ng ating pag-ibig sa ating sarili. Ito pong mga turo na ito, inaddress niya doon sa kanyang mga munting anak. Pinaliwanag ko sa inyo na yung tinutukoy pong mga munting anak, lahat ng Christian na member ng church yun. Kasi bilang pastor, ganun ang kanilang turing sa mga miyembro ng church, mga munting anak o mga anak. At para kay John, ito ang kahulugan ng paglakad sa liwanag at pananatili sa Diyos. Sabi nga ni John, kung sinasabi mo na ikaw ay lumalakad sa liwanag pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang utos, ikaw ay sinungaling. No? At wala sa iyo ang katotohanan ng Diyos. At yun ang sinabi niya doon sa mga troublemakers, doon sa mga nag-i-introduce ng false teaching doon sa loob ng church. Bakit? Sapagkat nabigo sila na patunayan na may fellowship sila sa Diyos, kasi wala sila nitong mga minimum requirements na ito para patunayan yung kanilang pananampalataya. No? Hindi sila lumalakad sa liwanag, hindi nananatili ang katotohanan ng Diyos sa kanila, hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos na ibigin ng kanilang kapwa, at marami pang iba. So, kung isa-summarize natin yung mga nauna, ang point ni John dito, ang totoong pagkakilala sa Diyos ay pinapatunayan sa pamamagitan ng paglakad ng isang tao sa katuwiran, sa harapan ng Diyos, at maging sa pag-ibig para sa kanyang kapwa. So yun yung summary nung turo ni John dun sa kanyang mga munting anak. Kaya hindi na po natin uulitin yan. No? Kasi yun din yung laman ng verses 12 to 13 kung saan binanggit ni John yung mga anak or children. So since we have already elaborated this, I've decided na papansin na lang natin yung dalawang natitira. And the first of these groups, ang sabi ni John dito, o tinawag niyang mga ama, fathers. Now, yung pong salitang father, marami rin pwedeng ibig sabihin. Pagka nabasa nyo sa New Testament, pwedeng ang father ay title sa mga matanda sa loob ng iglesia. Diba? Yung older generation. And normally, yung mga older generation sa church, lalo na sa New Testament churches, yung mga church leader yun No? Yung mga nagiging church leader, sila yung mga may edad na. Kaya nga, madalas, pagka nababasa natin, tinatawag din naman yung mga church leader na may edad na ng mga katandaan sa loob ng iglesia or elders. Or kung hindi man elders, older men. Okay? So pwede yun ang ibig sabihin ng salitang father. Kaya lang, ang tanong, yun ba ang ibig sabihin ni John nung ginamit niya yung salitang father dito po sa mga verses na ito? Probably, ito ang paniniwala ko probably yung salitang fathers na ginamit po ni John dito ay tumutukoy doon po sa mga miyembro ng church na mga mature na sa kanilang pananampalataya kumpara sa iba. No? Alam naman natin sa church, hindi po pantay-pantay ang level ng maturity. No? Meron pong mga mature na sa kanilang pananampalataya,
At meron namang hindi pa masyadong mature kumpara sa kanila. Ako naniniwala na yung tinutukoy ni John na fathers dito ay yung mga mature na sa kanilang mga pananampalataya. Ngayon, kung ito ang meaning natin ng salitang fathers according to John, then pwede nating sabihin na hindi lang para sa lalaki yung term na ito. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na lalaki lang ang mature sa pananampalataya. Diba? Hindi naman pwede yun. Paano yung mga babae? No? Hindi ibig ba sabihin yung mga babae hindi pwedeng maging mature sa pananampalataya? Pwede. Kaya kung ang gagawin nating understanding natin sa term na ginamit dito ni John na fathers ay yung mga mature sa pananampalataya, pwede siyang generic term which includes the women in the church. No? So hindi lang siya men, kundi women din na mature sa kanilang pananampalataya. Kaya nga para sa akin, yung pong fathers na term na ginamit dito is a general category na tumutukoy sa lahat ng miyembro ng church na mga mature sa pananampalataya o pwede nating sabihing older Christians. Kaya nga ang title natin dun sa first point natin, encouragement to the older Christians. No? Para sa akin at sa aking pag-aaral, I think yung pong salitang fathers na ginamit niya dito ay tumutukoy sa mga older Christians na babae at lalaki. No? Hindi lamang po mga lalaki. At ang mahalaga dito, ano ba yung mga katangian nitong mga older Christians na ito na tinataglay nila? Kaya tinawag sila na older Christians o mature Christians ni Apostle John. So dalawa po yung binigay niya sa atin dito sa mga talata na to na qualities nila. Number 1, the certainty of their knowledge of God. So ito po yung unang katangian ng mga older Christians na ito na nasa loob ng church. Again, hindi lang po ito lalaki ha. Older Christians, both men and women. Sila yung mga mature sa pananampalataya. Kaya pala sila mature sa pananampalataya because their knowledge of God is certain or sure. Ayan po yung sinabi sa verse 13a at saka sa verse 14a. Ano sabi diyan? Sapagkat inyong nakilala siya. Tingnan niyo pa mabuti. Sapagkat inyong nakilala siya. Ang tinutukoy po diyan sa verse 13a and verse 14a ay yung mga fathers na sa ating understanding and interpretation, the older Christians, both men and women, na mga mature na sa kanilang pananampalataya. In other words, kaya pala sila mature sa kanilang pananampalataya sapagkat kilala nila kung sino ang Diyos. All genuine Christians should know God. Dapat naman. No? Kung talagang totoong Christian ka, dapat kilala mo kung sino ang Diyos. Hindi ka pwede maging totoong Christian kung hindi mo kilala kung sino ang totoong Diyos ng Biblia. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin totoong Christian ka kung hindi mo kilala ang totoong Diyos ng Biblia. Pero para kay John, knowing God is more than just intellectual assent. Ibig sabihin, pag sinabi mong kilala mo siya o kilala mo ang Diyos, hindi ibig sabihin no na pamilyar ka kung sino yung Diyos ng Biblia at marami kang alam na impormasyon patungkol sa Kanya. Hindi yun ang ibig sabihin ng kilala natin ang Diyos. Okay? Kasi kahit naman hindi Christian, marami din nakakaalam ng maraming impormasyon patungkol sa Diyos eh. Diba? May mga alam nga akong mga Christian na, mga hindi Christian na nabasa na ang Bible mula umpisa hanggang katapusan. No? May mga kilala akong mga hindi naman Christian pero meron silang PhD sa Bible. Hindi naman sila Christian, no? Kasi pinag-aralan nila, no? They treated the Bible as an ancient document, no? Na naging expert sila dito, pero hindi sila Christian. So kung tatanungin mo, kilala ba nila yung Diyos ng Bible? Yes. Bakit? Kasi yung mga impormasyon sa Biblia, nabasa nila. Baka nga mas marami pa silang alam na detalye kaysa sa atin. No? Kasi nag-PhD sila, no? Sa Bible. But for John, this is not the meaning of knowing God. The knowledge of God actually is inherent to all human beings. Ano ibig sabihin?
Lahat ng tao may kakayahan na makilala ang Diyos. Ulitin ko ha, lahat ng tao may kakayahang makilala na mayroong Diyos. Meaning, it was part of God's design of man as created in His image. Nung nilikha ng Diyos ang tao, sa kanyang sariling wangis, kasama doon, na built-in doon, yung ating longing to engage the divine. Kumbaga, bahagi na ng ating pagiging tao yung gusto kong makilala ang Diyos. Kaya tinan nyo, pag pumunta kayo sa mga liblib na lugar, halimbawa mga sa Amazon jungle, tapos may mamimit kayo doon ng mga people group na naiwan ng civilization. Pag inobserbahan mo ang kanilang buhay, meron silang sinasambang Diyos. Meron silang sinasambang Diyos. At may pangalan Diyos nila. Pag sinabi mo nasan yung Diyos, tuturo nila sa iyo kung nasan yung altar ng kanilang Diyos, kung saan sila nag-aalay, kung saan sila sumasayaw. Meron silang paniniwala sa Diyos. Kaya lang ang tanong, ito bang Diyos na kanilang pinaniniwalaan ang totoong Diyos ng Biblia? Hindi. Di ba? So, ang tao, nilikha yan. Built-in na sa atin yan na gusto nating makilala ang Diyos. Kaya nga yung mga pagano, di ba? Hinahanap nila kung nasan yung Diyos. Kaya pag meron silang nakita o naranasan na kamangha-mangha, sinasabi nila, itong Diyos natin. Sasambahin natin ang Diyos na ito. Kasi bilang tao, nilagyan tayo ng pagnanais, no, sa ating kalooban na hanapin ang Diyos. The belief that there is a higher being, I built it na from the time of our creation. Kaya nga dun sa Genesis account, pag binalikan mo yung kwento sa Genesis, ang isa sa mga hina-highlight doon ni Moises nung sinulat niya yung Genesis, yung experience ni Adam and Eve doon sa garden, ay yung knowledge nila ng Diyos. Paano pinakilala ni Moises, nakilala ng unang couple ni Adam tsaka ni Eve ang Diyos? Doon sa eksena kung saan sinabi doon sa Genesis chapter 3 verse 8, God walked in the garden. Tandaan niyo yan sa Genesis chapter 3, nung nahulog na si Adan tsaka si Eva, narinig nila ba naglalakad na ang Diyos sa gitna ng hardin, nagtago sila. Pero bago sila nahulog sa kasalanan, ako naniniwala na bumababa na ang Diyos sa hardin at naglalakad na ang Diyos sa hardin. Bakit? Dahil kinakatagpo ng Diyos si Adan at si Eva sa loob ng hardin. At anong ginagawa nila? Nag-uusap sila. Ako naniniwala, nag-uusap si Adan, si Eva at ang Diyos. One of the things that Adam and Eve enjoyed inside the garden was what? Their communication with God, their conversations with God. At dahil sa nakikipag-usap ang Diyos sa kanila, nakilala nila kung sino ang Diyos. Nakilala nila kung sino ang totoong Diyos. At nung pumasok ang kasalanan, ano nangyari kay Adam and Eve? Pinalaya sila sa hardin. At kasama dun sa nawala sa pribilehiyo nila, yung makausap nila ang Diyos. Dahil nahiwalay na ang tao sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Anong point natin? John is emphasizing here na hindi sapat na pamilyar lang tayo sa Diyos para sabihin natin kilala natin siya. Napaka-importante na tiyak ang ating pagkakilala kung sino siya. Si Adam and Eve, pwede natin sabihin before nahulog sila sa kasalanan, tiyak ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Why? They were conversing with God. They meet God in the garden. They know God. They had fellowship with God. Yun ang ibig sabihin ng kilala nila ang Diyos. It is very important that our knowledge of God is true knowledge. Okay? Ulitin ko yan. Dapat yung pagkakilala natin sa Diyos, totoong pagkakilala. Ngayon ang tanong, paano natin malalaman kung totoo ang pagkakilala ng isang tao sa Diyos? Ay sinagot tayo ni John sa chapter 2 verse 3. Pag-aralan na natin yan ng mga nakaraan. Anong sabi niya doon? At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin
kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya nga tinama sa Genesis, ano yung isa sa mga proof that God and Adam and Eve were conversing? Binigay ng Diyos yung utos niya sa kanila. Diba? Pwede mong kainin ng kahit na anong bunga sa loob ng hardin. Huwag lang yung bunga ng puno na nasa gitna na nagtuturo ng kasamaan at kabutihan. Diba? Nakita mo yon? So, that's part of our knowing of God eh. It's part of our fellowship with God. Hindi lang natin napapakinggan ang kanyang tinig, kundi sinusunod natin kung ano ang gusto niya. Sinusunod natin ang kanyang mga utos. So matitiyak natin ang isa, sigurado at tama ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Paano? Kung lumalakad siya ng may katuwiran sa harapan ng Diyos kasi sinusunod niya ang mga utos ng Diyos, ano bang bunga ng pagsunod sa utos ng Diyos? Diba? Pagiging matuwid. Diba? Pagiging righteous. Yan ang epekto ng pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. And not only that, even walking righteously before other men. Kaya nga dun sa discussion natin noong nakaraan, sinamarize ni Jan yung utos ng Diyos into what? Just one. O love your brother. So yung pagpaprove natin na kilala natin ng Diyos, hindi lang tayo lumalakad ng may katuwiran sa harapan ng Diyos kasi sinusunod natin siya. Lumalakad din tayo na may katuwiran sa harapan ng ibang tao kasi iniibig natin sila. Yan ang proof na kilala ng isang tao ang Diyos. Pag hindi ginagawa ng isang tao ang mga bagay na ito, hindi niya pwedeng i-claim na kilala niya ang Diyos. Pwedeng meron siyang familiarity sa Diyos, pero hindi ibig sabihin totoong knowledge of God. Hindi certain, hindi true ang knowledge na yan. So hindi sila kasama dun sa tinutukoy ni John na fathers o yung mga older Christians na mature Christians. So pag mature Christian pala, kilalan mo ang Diyos dahil sumusunod ka sa Kanya at lumalakad ka na may pag-ibig sa iyong kapwa. Pangalawa, hindi lang yan ang katangian ng kanilang pagiging mature, hindi lang tiyak yung kanilang knowledge of God, pero even their knowledge of God is also mature. No? Yung pangalawa, the maturity of their knowledge of God. Hindi po huminto si John nung sinabi niya na kailangan tiyak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Dinagdagan niya pa yung qualification ng maturity. Which is what? The certainty of knowing God involves, ano sabi sa verse 13a and 14a? Ano sabi diyan? Sapagkat inyong nakilala siyang, dinugtugan eh. Hindi naman siya nagtuldok dun sa sapagkat na inyong nakilala siya, kundi dinugtungan. Sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Ano ibig sabihin ni John dito? Nakilala nyo siyang nagbuhat pa sa simula. Now, theologically, pwede nating sabihin ang tinutukoy ni John ditong nagbuhat pasimula, sa pasimula ay ang Ama at ang Anak. O, tinitalakay natin yung sa ating Bible class, di ba? That the Father, the Son, and the Holy Spirit, they were all together. No? They are three, yet one God. No? Magkakasama na sila from eternity. Mula pa sa pasimula, from eternity. So pwede yung tinutukoy ni John dito, the Father and the Son, and even the Holy Spirit, possibly. But I think, ang main purpose ni John kung bakit ginamit niya yung phrase na nagbuhat pa ng simula, ay para i-connecta yung quality ng kanilang pagkakilala sa kung sino ang Diyos, no? Dun sa kanilang maturity. Diba, sinusukat natin yung maturity ng isang living thing by their longevity. Tama ba yun? Habang tumatanda, nagiging mature. So naturally, kung science ang pag-uusapan natin, dapat naturally, pag matanda, mature. Halimbawa, hundreds of years na ang isang puno, pwede mo bang sabihin bata pa yon? Hindi na. Pagka centuries old na ang isang puno, ang tawag natin doon mature tree. Diba? Pagka pinutol mo yung puno na yan, sasabihin ng mga scientists, yung mga rings na yan ay indication ng kanilang age and so on and so forth. Hindi
ko alam kung paano nila nadidetect yung gano'n, ano. Pero sasabihin nila, matanda na itong puno na ito kasi, mature na ang puno na ito kasi matanda na siya. Diba? Ganun yung usually. Kahit naman sa hayop, halimbawa, pagka po matandaan na ang hayop, mature na ang hayop. Paano natin nasasabing mature na? Kasi yung karne niya matigas na. Di ba? Diba? O baka, o kaya baboy. No, yung mga expert, no? Pagka bumili ng karne ng baboy o baka sa palengke at niluto, kahit gaano katagal ng pinakukulang, matigas pa rin, sasabihin, ay magulang na itong baka na to. Ay magulang na itong baboy na. Matanda na. Yun ang ibig sabihin. Mature na yung kanyang laman. So naturally, dapat ganon. So dapat ganon din sa Christian maturity. No? A person who has confessed faith in Christ becomes mature in the passing of time. Halimbawa, 10 taon ka ng Christian, 20 years ka ng Christian, dapat mature ka na. Tama ba? Tama ba yun? No? Dapat, pag matagal ka ng Christian, dapat mature ka na. So for John, this is what is expected from those who have been members of the church for a long time. Ano? Kaya nga sabi, itinutukoy niya yung fathers, mga ama, sila yung mga older Christians, sila yung mga mature Christians. Kaya yung kanilang knowledge of God, mature na din. Kaya this suggests that those who are mature in the faith, whose spiritual maturity and experience reach back many years, have knowledge of God that is anchored securely in the things of the past. Sabihin, kaya sila mature kasi malalim na yung kanilang pagkakilala sa Diyos. Matagal na yung kanilang relationship sa Diyos. Kaya yung kanilang pagiging seasoned na Christian, yun yung nagko-contribute para maging matibay sila laban sa tukso, para maging matibay sila laban sa mga hamon ng mundo na ito, o maging malakas sila na harapin yung mga sufferings, no, sa mundo na ito, o pwedeng persecution sa kanilang pananampalataya. Kasi mature na sila, malalim na yung kanilang pagkakilala sa Diyos, nakakatayo sila ng matibay. So yung palang older Christians, according to John, dito po sa pinag-aaralan natin, yung mga mature Christians, sila na yung mga matatagal na Christian. Hindi po dahil matanda na sila sa edad, kundi dahil matagal na silang Christian. So pwede naman pong bata pa sa edad, pero matanda na siyang Christian. Diba? Halimbawa, bata siya na born again. Diba? So habang tumatanda siya, nagiging mature dapat siya sa kanyang pananampalataya. Hindi po automatic, halimbawa, 50 years old na nung naging Christian, dapat mature na siya. Hindi. It takes time. Okay? At yung palang mature na Christian, habang tumatagal, dapat tumitibay ang kanyang pananampalataya. Kaya contradiction po yung claim na ang member ng church na matagal na, yet his maturity in the faith does not progress. Ibig sabihin, matanda na siyang member ng church, matanda na siyang Christian, pero bata pa o mahina ang kanyang pananampalataya. Pagamat pwedeng mangyari ito, pero it can be a sad reality. Matanda ka ng Christian, tapos ang hina pa ng faith mo. Ibig sabihin, hindi lumalalim yung iyong pagkakilala kung sino ang Diyos. Sa passing of time o sa pag-edad mo bilang mananampalataya. Pagka po ang isang Kristiyano hindi lumalalim, baka po self-deceived. Ano ibig sabihin? Baka katulad ka ng mga troublemakers na sinasabihan ni John dito sa letter na ito, na akala nila sila'y lumalakad sa liwanag, pero ang totoo sila'y lumalakad sa dilim. Akala nila sila'y nakakaintindi ng katotohanan, yung pala bulag sila sa katotohanan. Di ba tawag ni John sa kanila, mga sinungaling at walang katotohanan sa inyo. Ibig sabihin, deceive sila. Akala nila Christian sila, pero hindi pala. Bakit kamo? Kasi niyakap nila yung maling katuruan yung kontra sa ebanghelyo So kung ikaw ay totoong Christian at lumalalim ang iyong pananampalataya, tumitibay ang iyong pananampalataya, dapat doon ka sa katotohanan ng pagkakilala sa Diyos. Hindi sa kasinungalingan. So how do we test a seasoned Christian?
Paano natin iti-test? By observing how they respond to the sufferings of life in this world. Yun ang sabi ni John. Which brings us to our second major point. Dahil mature na yung mga Christian na ito, dapat meron silang kakayahan to respond positively to the sufferings of this life. Kaya nga, pangalawa, encouragement to the younger Christians. We turn our attention to the second group of people in the church. Ang sabi niya dito, young men. Verse 13b and 14c. Mga kabataang lalaki. Now again, hindi po ito yung tinatawag niyang little children sa verse 1. No? Kasi yung little children sa verse 1, tulad ng pinaliwanag ko sa inyo, yan yung lahat ng member ng church. Para kay John, ang lahat ng member ng church, little children. Pero dito, bakit sinabi niya na among those little children, merong young men? No? May mga young men. Ako, ito paniniwala ko. If the older Christians are called by John as fathers, then the younger Christians are those whom he called young men. Okay, so ito naman, hindi bata sa pananampalataya, kundi bata sa edad. Okay, yun ang paniniwala ko. Yung isa, hindi matanda sa edad, kundi mature sa pananampalataya. Older Christians. Ito naman, younger Christians, kasi pagdating sa edad, mas bata sila. This can also be a generic term na, pagka itong meaning natin yan, generic term, hindi lang po pang male, pwede rin female. So pwedeng young men is a generic term for all of the members of the church who are younger generation. Kaya ang nilagay ko pong title dito, Young Christians. Yung isa, older Christians. Yung isa, younger Christians. So bakit tinawag ni John na young men? O bakit natin tinatawag na younger Christians? Kasi yung kanilang zeal sa kanilang pananampalataya, hayag. Kumbaga, mainit. No? Tsaka masigasig sa kanilang pananampalataya. At anong characteristics nila? Merong pinakita sa atin dito si John na dalawa. Una, their strength to overcome the evil one. Sabi niya, yung mga younger Christians na member ng church, mga bata rin sa edad kumpara sa mga mature o mga matatanda sa iglesia, meron silang lakas na mapagtagumpayan ang masama. The younger Christians are more enthusiastic compared to the older generation. Pagdating sa kanilang spirituality, mas malakas sila. Pagdating sa kanilang resilience, mas na-overcome nila yung masama. Tingnan niyo yung sabi diyan sa verse na binabasa natin. Sabi niya, sapagkat kayo'y malalakas at inyong dinaig ang masama. Let me clarify lamang something here. Hindi po natin sinasabi na mga older Christians ay mas mahina pagdating sa temptation. No, hindi natin sinabi, matanda na kasi yan, mahina sa temptation yan. Kasi sabi ni John dito, yung mga younger Christian ang malakas laban sa temptation. Hindi yun ang ibig niya sabihin. No? John is not even hinting here that older Christians are less likely to be tempted. Hindi naman ibig sabihin dahil matanda na yan, wala nang pakialam si Satan dyan. O kaya dahil matanda na yan, senior na yan, no? Hindi na yan mapapakinabangan ni Satan kaya hindi niya natutuksuhin yan. Hindi niya na kakantiin yan. Hindi po ganun ang ibig sabihin ni John dito, no? Perhaps John is thinking of his own advanced years dito. Sabi ng maraming scholars, by this time, si John ay advanced na ang edad niya, matandang-matanda na siya. Pero nagpapastor pa rin siya. Ano? Maari na yung iniisip niya dito na older Christian, kasama siya, no, dun sa mga older Christian. Na kung ito yung ibig nating sabihin, pwede na yung mga younger Christian, sila yung may katungkulan na proteksyonan ng pananampalataya ng iglesia dahil sila ay mas malalakas kumpara dun sa mga matatanda na sa kanilang pananampalataya. So the old folks of the church who are also more mature and wiser, hindi ibig sabihin exempted na sila sa pagtatanggol ng pananampalataya. Ang ibig lang sabihin ni John, hindi na natin sila ilalagay dun sa unahan ng
labanan. No? Kasi older generation na yan, older Christian na yan. Meron namang younger Christians. Yung mga younger Christians, sila yung ilalagay natin dun sa unahan. Sila yung ilalagay natin sa mainit na unahan ng digmaan. Yung mga matatanda na, yung older Christians, siguro, maiwan nila sila sa campsite, advisors na lang sila, pero hindi mo na sila isasabak sa digmaan, doon sa gitna ng mainitang digmaan, doon sa tinatawag na war zone. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na po mapapakinabangan ng mga older Christians pagdating sa paglaban sa kasalanan, paglaban sa kasamaan, paglaban sa mga maling turo. Hindi, dapat nandyan pa rin sila. Kaya lang, ang nasa forefront, no, yung nasa bungad, yung mga younger Christian. Bakit? Kasi sila yung strong Yung sinasabi ni John dito Pero wag nating kalimutan na hindi nagtatagumpay ang mga younger Christians kasi malakas ang katawan nila. Hindi nagtatagumpay ang mga younger Christian kasi mas maliliksi ang katawan nila o mas, sabihin natin, mas muscular ba sila? No? Kaya sila nagtatagumpay sa kasalanan? Hindi. Paalalahanan natin ang ating sarili na ang tagumpay ng isang Kristiyano sa labanan kay Satanas at sa tukso para magkasala ay hindi po nakadepende sa ating sariling lakas. Ang ating pong tagumpay ay nakadepende doon sa lakas ng ating Panginoon. Kaya tayo nagtatagumpay sa digmaan, laban sa kasalanan, laban sa mga maling turo, hindi dahil magaling tayo, kundi dahil malakas ang ating Panginoon. Si Satanas ay natalo hindi dahil sa mga malalakas na Kristiyano. Si Satan ay natalo dahil sa malakas nating Panginoon. Nung nagkatawang-tao ang Panginoong Jesucristo, doon na nagsimulang gumuho ang kaharian ni Satan. Nung namatay si Kristo sa krus, doon na tuluyang natalo. Diba sabi doon sa Genesis 3:15, dudurugin ng ulo ng ahas. Nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, hindi po natalo ang Panginoong Jesucristo, nanalo siya. Kasi ang kanyang kamatayan ang dumurog sa ulo ni Satanas. Kaya kung tayo man ay nagtatagumpay ngayon, hindi dahil tayo malakas. Hindi dahil tayo mature sa ating pananampalataya. Kaya po tayo nagtatagumpay sa kasalanan, sa tukso, sa mga kasamaan sa mundo na ito, ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Dahil sa tagumpay ng ating manunubos. And this is the reason why John didn't say, di ba, tinan niyo yung paraan ng pagsusulat niya. Hindi niya sinabing inyong dadaigin ng masama. Pag sinabi mong inyong dadaigin, futuristic yun di ba? Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. Pero tinan niyo yung ginamit dito. Sabi niya dyan, inyong dinaig ang masama. Past tense. Sa Greek, ang ginamit pong tense dito, perfect tense. Pag sinabi pong perfect tense sa Greek, ibig sabihin, it refers to an action that was completed in the past but has continuing results or ongoing effects in the present. Yun yung ibig sabihin ng perfect tense. Ginamit dyan dinaig ang masama. Perfect tense. Ibig sabihin, ang tagumpay natin ngayon laban sa kasamaan, ang basihan ay yung nangyari sa nakaraan. Ano ba yun? Nung namatay si Kristo sa krus. Pero yung nangyaring pagtatagumpay ni Jesus sa krus nung nakaraan, meron pang epekto sa kasalukuyan. At meron pang epekto sa hinaharap. Dahil hindi mauubos ang pagiging epektibo ng pagtatagumpay ni Jesucristo sa krus. Kaya ang isang Kristiyano na mature sa kanyang pananampalataya, na bata sa kanyang edad, kaya niya magtagumpay sa kasalanan at sa kasamaan dahil sa ginawa ng kanyang Panginoon, hindi dahil sa ginawa niya. Actually, kahit si Satan, alam niya yun, natalo na siya Hindi po nakikipaglaban si Satanas ngayon kasi naniniwala pa rin siyang mananalo siya. Si Satanas po yung nakikipaglaban ngayon kasi pinipilit ma rin niya yung kanyang delusion na mananalo siya sa huli. Kumbaga, delusion niya na lang yung mananalo siya, pero totoo hindi na siya mananalo. Si Satanas po is a defeated foe. Kaya dapat, ma-encourage tayo na dahil ang ating kaaway talunan na, dapat nagtatagumpay tayo.
laban sa Kanya. Hindi tayo malakas tayo, kundi malakas ang ating Panginoon at ito ay pinatutunayan sa ating pang-araw-araw na pagtatagumpay sa kasalanan at pamumuhay sa katuwiran. But though our enemy will surely be vanquished in the end, huwag tayong magre-relax ng husto. Kasi pwede pa rin manlinlang si Satan. Diba? Kaya nga marami pa rin nahuhulog sa tukso. Diba? Marami pa rin nahuhulog. So recently, meron na naman pong isang pastor na nahulog sa adultery. Ang pangalan si Sam Renihan. No? Si Sam Renihan po ay isang Reformed Baptist pastor, author. Siya sa mga Federalists na sumulat ng mga libro about covenant theology at marami pang iba. Pero nahulog siya sa kasalanan ng adultery. Nag-confess naman siya. Pero hindi ibig sabihin marami kang alam, theologian ka, author ka, hindi ka na mahuhulog. Dapat lumalaban pa rin tayo continually. At ang basis ng ating tagumpay, hindi yung lakas natin, hindi yung dami mo ng alam, hindi yung PhD mo, hindi yung dami mo ng naisulat, kundi yung lakas ng Panginoon. Yun ang source ng ating tagumpay. Pangalawa, importante yung source. Dahil pinag-uusapan natin, hindi ang lakas natin ang source. So what is the source? Yung pangalawa at huli, the source of the strength to overcome the evil one. John added another hint dito po sa verses na ito, particularly verse 14b, kung ano yung dapat source ng ating strength. Ano sabi dyan sa ating text? Sapagkat kayo malalakas. At, tingnan niyo po mabuti, at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo. Bakit sila malakas? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo. Nakita niyo po, ang lakas ng isang younger Christian, hindi nakadepende sa kanyang sariling lakas. Sila'y malakas dahil sa salita ng Diyos na nananatili sa kanila. Again, yung salitang nananatili or abiding, hindi ibig sabihin yung nananatiling impormasyon sa utak mo dahil nabasa mo sa Bible. Diba? Ang daming mahilig lumaban sa mga Bible quiz, mga ganyan, no? Yung mga nagpapakilala na marami silang alam sa Bible kasi marami silang nabasa. Hindi po yung nananatili sa memory mo ang ibig sabihin ng abiding Word of God. Ang tinutukoy po dito ni John na abiding has something to do with our consistent attempts to obey the commands of God. So sa madaling salita, kung gusto po nating manatili ang salita ng Diyos sa atin, hindi yung memorizein mo yung salita ng Diyos. Chapter, verse, no? Hindi yun ang ibig sabihin ng, bagamat mahalaga ang pag-memorize ng salita ng Diyos, hindi po yun ang ibig sabihin ng pananatili ng salita ng Diyos. Ang pananatili ng salita ng Diyos para kay Apostle John, yung pag-a-apply natin ng salita ng Diyos sa buhay natin. Yun ang pananatili ng salita ng Diyos. Sila lamang na mga nag-a-apply ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, ang may greater opportunity to overcome the evil one. Tingnan niyo, sabi ni Santiago. Santiago 4:7. Ito, ang ganda nitong verse na ito. Sabi ni Santiago doon sa Santiago 4:7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya'y lalayo sa inyo. Hindi po sinabi ni Santiago dyan na lalayuan kayo ng dyablo pagka nag-recite kayo ng verses sa kanya. Kasi ginagawa ng iba, di ba? Ginagamit pa nga yung pangalan ng Panginoon para i-rebuke si Satan, para daw lumaya si Satan. No? In Jesus' name. Ginagamit pa yung ganon. O kaya nagre-recite ng verses, o kaya nagbabasa ng mga verses sa Bible. Kasi yun daw ang kapangyarihan para lumaya si Satanas. Hindi po yun. No? Baka nga, meron ako narinig na kwento nung araw nung bata pa ako. Ewan ko kung totoo yung kwento na yun. Na meron daw napopossess ng evil spirit na pinuntahan daw ng Christian. Ang lakas daw ng loob. I-recite niya ng mga verses sa Bible. Inalimutan niya yung susunod. Tinuloy nung taong possessed ng spirit yung nakalimutan niya.
anong point ng kwento. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero kung naniniwala, mas familiar si Satan sa salita ng Diyos kaysa sa atin. Mas familiar siya. Natandaan natin, mas makapangyarihan ang mga anghel, mas matalino ang mga anghel kumpara sa atin. So kung pag-uusapan natin ay knowledge, ability to memorize, higit sila sa atin, lalo na si Satan. Hindi natin pwedeng palayasin si Satan kasi nag-recite lang tayo ng verse sa Bible. Hindi. Ang sabi ni Santiago dito, lalayon tayo ni Satan kung magpapasakop tayo sa Diyos bago natin siya labanan. Ano ibig sabihin nun? James is teaching us here that only those who submit to God by obeying His words can resist the devil and win over him. Ulitin ko yan ha. Sila lang mga tao na nagpapasakop sa Diyos dahil sumusunod sa kanyang mga salita. Sumusunod at nagsasabuhay ng kanyang mga salita. Ang kayang sumaway sa dyablo at manalo laban sa kanya. So the young Christians are strong not because they are young in age or they have powerful bodies. They are strong because God's word is strongly influencing the way they live. Kaya malakas yung younger Christians na kinakausap ni John dito. Kasi malakas ang impluensya ng word of God sa kanila. Nag-aaral sila ng word of God, nagde-devotion sila, pinagpe-pray nila na yung salita ng Diyos na naiintindihan nila, maisapamuhay nila, ma-apply nila sa sarili nila. Kaya yung pananampalataya nila, tumitibay. At ito daw pala yung mga tao na may kayang harapin si Satan, sawayin at mapagtagumpayan. According to both John and James. Ang strength nila from the abiding word of God is the word of God emanating from their lives. Ibig sabihin yung salita ng Diyos na tinatanggap nila ay lumalabas din sa buhay nila. Diba? May kasabihan na you are what you eat. Narinig niyo na ba yon? You are what you eat. Ibig sabihin, kung yung kinakain mo, mamanifest sa health mo yun eh. Diba? Kung mahilig ka sa lechon, anong manifestation nun? High cholesterol, high blood, diba? Kidney failure, na mga ganyan. Kung ano yung kinakain mo, nagmamanifest. Ganon din daw po sa Christian life. No? Kung napupuspos tayo ng salita ng Diyos, lumalabas din sa buhay natin. At yung pong mga ganong klase ng mga Christian, yung napupuspos ng salita ng Diyos, sila yung mga mas may mataas na pagkakataon na magtagumpay laban sa tukso, magtagumpay laban sa kasamaan, magtagumpay laban sa discouragement ng sa suffering sa mundo na ito at marami pang mga challenges. Yun yung tinutukoy ni John dito. Ngayon ang tanong, ano tayo dito? No? Definitely sa church natin, merong mga older Christians. Ibig sabihin matanggal ng Christian. Pero hindi namang younger Christian. No? Pero ang bottom line, no, na sinasabi sa atin sa pag-aaral natin, whether you are an older Christian or a younger Christian, ang importante, nananatili ang salita ng Diyos sa iyo. Kaya ka malakas. Kaya ka nagmamature. Kaya ka nakakatayo. Kaya ka nakakalaban. Kaya ka nagtatagumpay sa kasalanan at sa kasamaan ng mundo na to. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat sa reminder from your word. Bagamat according to many scholars, ito pong verses 12 to 14 ay parenthesis lamang. So, hindi po siya isolated talaga. Sapagkat marami pa rin kami natutunan. At ako'y naniniwala na practically, yung mga katotohanan na ito ay may kinalaman din dun sa mga kausap ni John nung sinulatan niya na nasa loob ng church na maaaring nako-confuse o nadi-discourage because of these troublemakers. Ni-remind niya, in-encourage niya, magpatuloy, lalong tumibay, lalong mag-mature sa pananampalataya. Labanan ng tukso, labanan ng kasamaan, labanan ng error. Pero hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa lakas ng salita ng Diyos na nananatili sa amin. Sana po kami bilang maliit na church, ganun din ang mangyari sa amin. Hindi kami exempted sa problema, hindi kami exempted sa mga troublemakers. Maring darating yung mga panahon na may haharapin kami yung mga problemang matitindi na maaring
yumanig sa aming pananampalataya o maaring yumanig sa aming relasyon sa isa't isa. Pero sana po itong mga pinag-aaralan namin ay makatulong sa amin para kung dumating man yung mga time na yon, maharap namin ng may maturity, maharap namin ng may katibayan, may kalakasan, at nang sa gayon ay magtagumpay kami laban sa mga challenges na darating. At ang lahat ng ito, utang namin sa inyo at sa inyo lamang magmumula ang tagumpay. Maraming salamat po at ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo.